Mga Kapinoy, kung mag-a-apply ka ng residence permit dito sa Poland ngayon at pumunta ka sa Voivodeship Office na may dalang hard copy na application, ibabalik nila sa inyo. Hindi natatanggapin, walang exceptions. Simula noong April 27, 2026, ang MOS 2.0 na ang tanging paraan para mag-apply ng residence permit dito sa Poland. At ang lumang MOS portal ay sinara na noong April 17. Lahat ng user data doon ay na-delete. Kahit may lumang MOS ka na, wala na iyon. Kailangan mo ng bagong account, kaya kung hindi mo pa alam ito, para sa iyo ang video na ito. Welcome to Adventures. in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry mga Kapinoy! Ngayon bibigyan ko kayo ng complete step-by-step guide tungkol sa MOS 2.0, ang bagong online system ng Poland para sa lahat ng residence permit applications. Tatalakayin natin ang tatlong bagay, ano ang MOS 2.0 at kung sino ang affected. Ano ang kailangan mo bago ka magsimula at ang exact na proseso kung paano mag-apply. Simple, detalyado, para sa lahat ng Pinoy dito sa Poland. Ang MOS 2.0 o Moduł Obsługi Spraw ay ang bagong electronic system ng Office for Foreigners ng Poland para sa pagpuproseso ng residence permit applications. Simula noong April 27, 2026 at ito na ngayon ang tanging channel para sa karamihan ng cases. Tatlong uri ng applications ang kailangan na ngayong gawin sa MOS 2.0. Temporary Residence Permit, Permanent Residence Permit, at EU Long-Term Residence Status. May exceptions pa rin sa paper. Ang paper applications ay tinatanggap pa rin sa ilang specific na cases. Kasama doon ang intra-corporate transfer permits, family reunification kapag ang applicant ay nasa labas ng Poland at family members ng Polish, EU, EEA, Swiss at UK citizens. Kung hindi ka sure kung ang case mo ay kasama sa MOS o hindi, i-check mo muna sa iyong Voivodeship Office bago ka gumawa ng kahit anong hakbang. Ang work permit ay hindi kasama sa MOS 2.0. Hiwalay pa rin ito sa praca.gov.pl. Huwag ma-confuse sa dalawang magkaibang sistema. Bago ka pumunta sa MOS website, kailangan mong ihanda ang tatlong bagay na ito. Kung wala ka kahit isa sa tatlong ito, may stuck ka bago ka pumunta o makarating sa application form. Una, PESEL number. Kailangan mo ng PESEL bago ka makapag-register sa MOS. Kung wala ka pa nito, i-process mo muna ito. Pumunta sa pinakamalapit na Urząd Dzielnicy or Urząd Gminy para dito. Pangalawa, profile zaufany o trusted profile. Ito ang iyong digital identity sa Poland. Gamit ito para mag-login sa MOS 2.0 sa pamamagitan ng login.gov.pl. Para makagawa ng trusted profile, kailangan mo ng PESEL number, Polish phone number at identity confirmation. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng Polish bank account or in person na pagpunta sa government office. Ang tip dito, ang pinakamadaling paraan para sa karamihan ng mga Pinoy ay sa pamamagitan ng Polish bank account online. Mas mabilis at hindi na kailangang pumunta sa opisina. Pangatlo, Edoręczenia Mailbox. Ito ang iyong official digital mailbox para sa lahat ng communication ng government sa iyo. Dito mo matatanggap lahat ng official letters tungkol sa iyong application. Kailangan itong i-set up bago ka mag-apply. Step-by-step guide paano mag-apply sa MOS 2.0. Step 1, pumunta sa official website. Ang tanging official website ng MOS 2.0 ay ang mos.cudzoziemcy.gov.pl. Ang MOS20.pl ay isang independent informational service na pinapatakbo ng isang private organization at hindi affiliated sa Polish government. Ang tanging official source para sa MOS 2.0 ay ang MOS cudzoziemcy.gov.pl. Laging i-verify ang deadlines at mga requirements. Huwag pumunta sa kahit anong ibang website at huwag magbayad ng kahit sino para lang matulungan kang gumawa ng MOS account.
libre ang MOS. Step number 2, gumawa ng bagong account. Ang lumang MOS portal ay sinara na noong April 17 at lahat ng user data ay na-delete. Kahit may lumang account ka na, kailangan mo ng bagong account sa MOS 2.0. Mag-login gamit ang iyong trusted profile sa pamamagitan ng login.gov.pl. Step number 3, piliin ang uri ng application mo. Pagkatapos mag-login, pipiliin mo ang uri ng iyong application. Temporary residence, permanent residence, o EU long-term residence status. Siguraduhin tama ang pipiliin mo. Kapag mali, malaki ang epekto sa iyong application. Step number 4, kumpletuhin ang online form. Ang application form ay completely redesigned na. Mas detalyado ito at specifically designed para sa electronic completion. I-fill out ang lahat ng required information ng tama. Ang magandang balita, pwede mong i-save ang iyong application bilang draft at bumalik sa loob ng 45 days. Hindi mo na kailangang tapusin ang lahat sa isang upuan. Step number 5, i-upload ang mga documents. Narito ang mga exact na requirements para sa pag-upload ng documents. Kailangan mong i-upload ang scans ng lahat ng pages ng iyong passport. Hindi lang ang identification page, lahat ng pages. Ang photo mo ay dapat biometric format na may maximum na 2.5 MB. Ang individual attachments ay hanggang 10 MB bawat isa. Ang total ng lahat ng attachments ay may maximum na 50 MB. Tip: i-scan mo muna lahat ng pages ng iyong passport bago ka magsimula ng application. Mas maayos kung may dedicated scanner or high-quality phone scanner app ka. Step number 6, digital confirmation mula sa employer. Pagkatapos mo mag-submit ng form, ang employer mo ay makakatanggap ng digital link para i-confirm ang iyong employment online. Ipaalam agad sa iyong employer na may darating silang link mula sa MOS 2.0. Kailangan nilang i-complete ito para ma-process ang iyong application. Huwag hintaying magtanong sila sa iyo. Step number 7, bayaran ang fees. Temporary residence permit 400 zloty, residence card 100 zloty, total 500 zloty. Kung ma-reject ang iyong foreign credit card sa payment, gamitin ang BLIK, Polish debit card, o Revolut Polish IBAN card. Tandaan, ang fees ay hindi na ibinabalik kahit ma-reject ang iyong application. Kaya siguraduhin kumpleto at tama ang lahat ng documents bago ka magbayad. Step number 8, i-review, i-sign, at i-submit. Ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos mong i-sign at i-submit ang application, hindi mo na ito mababago o mawi-withdraw sa MOS system. Kaya bago mo i-submit, basahin mong muli ang lahat. Tama ba ang pangalan? Tama ba ang address? Kompleto ba ang lahat ng documents? Pagkatapos mag-submit, makakatanggap ka na agad ng digital receipt o UPO na nagsisilbing legal proof na nakaregister na ang iyong application at legal ang iyong stay. I-screenshot ito agad, ito ang iyong official proof na nag-apply ka. Anong mangyayari pagkatapos mag-submit? Una, i-monitor ang iyong MOS inbox. Ang MOS portal ngayon ang tanging channel para sa lahat ng follow-up communication. Ang mga request para sa additional documents, biometric appointments at final decisions ay lalabas na lang sa loob ng iyong MOS inbox. Pangalawa, biometric appointment. Kahit online na ang application, kailangan mo pa rin pumunta in person para sa fingerprints at photo. Sa kasalukuyan, may malaking backlog sa biometric appointments, kaya mag-expect ng matagal na paghihintay para doon. Mag-book ng maaga. Pangatlo, digital certificate bilang kapalit ng passport stamp. Ang dating red stamp sa passport ay pinalitan na ng digital certificate na pwede mong i-download mula sa MOS system. Ang certificate na ito ay nagko-confirm ng legalidad ng iyong stay sa Poland pero hindi ito nagbibigay ng karapatang tumawid ng border. Tandaan, ang digital certificate ay valid proof ng iyong legal stay pero kailangan mo pa rin ng karta pobito para lumabas ng Poland. Pang-apat, processing time. Ang Ministry of the Interior ay nagtatarget ng 90-day processing time para sa residence permits. Ito ay malaking pagbaba mula sa average na 9 months ngayon. Pero sa kasalukuyan,
lalo na sa Mazowieckie kung saan nakafile ang 40% ng lahat ng work at residence cases sa Poland, mag-expect pa rin ng mas matagal na processing. Mag-apply ng maaga, huwag hintayin mag-expire ang iyong permit. Para hindi makalimot ng kahit anong hakbang, narito ang buong checklist. Bago mag-apply, PESEL number dapat kumpleto. Profile Zaopane dapat active. Edoroncenia mailbox dapat nakaset up. Lahat ng pages ng passport dapat nakascan. Biometric photo, ready at dapat maximum 2.5 MB. Lahat ng required documents dapat nakascan. Sa pagbabayad, 400 zloty para sa residence permit, 100 zloty para sa residence card, total 500 zloty. Gamitin ang BLIK o Polish debit card kung hindi tatanggapin ang foreign card. Pagkatapos mag-submit, i-screenshot ang UPO o digital receipt, regular na tingnan ang MOS inbox at mag-book ng biometric appointment kaagad. At mga Kapinoy, huwag kalimutan ang ating monthly raffle na may price na 2,000 pesos. Mag-subscribe at panoorin ang latest video. Mag-comment ng done and subscribe sa YouTube. Baka ikaw na ang susunod na winner. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.